nag-start ka sa pagbablog? Nag-start po yung pagbablog ko. Una, hindi ko naman inisip yan eh. Yung kumita muna ako, nakikita ako. So, ang ginawa ko po, tuloy lang ako. Kung anong hilig ko, gagawin ko. Nag-start lang naman po yung pagbablog ko noong nag-pandemic. So, alam natin na lahat. Yes po. Alam po naman natin lahat. 2019. 2019. Nag-start na ako na mag-upload ng paunti-unti. So, noong time na pandemic, syempre, close lahat. Close lahat ng business, close lahat ng mga negosyo, close halos lahat. Bawal lumabas na. Bawal lumabas, hindi mo alam kung saan ka pupunta. So, ginawa ko na lang, inisip ko lang kung ano magagawa ng talent ko. Okay. So, kumbaga parang nag-start ako na parang, try lang mag-drawing. Doon na nag-start. Hanggang sa binidyo ko, pinost ko. Until one time na may isang, si Mahal, kung si cute Mahal. So that time kasi, may mga kaibigan ako na sinabihan siya na, bakit hindi ka uli bumalik sa kana tatay? Kana Kuya Migs. So that time, nag-i-start pa lang din ako. So nagbebenta siya ng dishwashing. So sinabihan ko naman na bibilan ko. Support lang din sa kanya. Pero parang doon din naman nagsisimula lahat eh. Nag-i-start sa maliit na negosyo. Pwede lumago at pwede yun yung ikayaman mo. So tulungan natin. So that time, tinulungan ko siya. So pumunta siya sa amin. One time, sinabihan ko siya, okay lang ba videohan kita? Sige, bibidyohan kita. Pagka-video, nag-start yung usapan namin, combo namin na wala, naging kwela lang yung usapan namin, naging natural lang. Okay. Na doon na nag-start. So in-upload ko. Tapos na time, nagkaroon ng mga views. Ginawa ko naman sa kanya, ginawa ko siya ng sariling channel. Para hindi sa akin. Kumbaga parang, hindi kasi ako ganun eh. Hindi ako nanlalamang ng tao. Kahit saang bagay, hindi ko hilig manlamang, manloko ng tao. Ikaw ang gumawa ng channel ni Mahal, tinulungan mo mag-create ng content, in-upload sa kanya. Yes po. So definitely, siya yung kikita talaga doon. Sarili niya kita. Very good. Mahal, diyan ka lang. Tutulungan kita. So ginawa ko siya ng channel. Gumawa kami ng content. In-upload ko sa kanya, in-edit ko. Alam mo yung hirap po nun. Tapos pagdating sa point na ganun, iisipin nyo po na hindi naman po easy money lang sa YT. Hindi naman po agad-agad kikita dyan. At hindi po agad milyon ang kikitain mo dyan. Siguro nakaka-relate po yung mga small YouTuber natin dyan. Na alam natin kung paano kita dyan. Yung sinasabi nilang milyon agad, hindi po. Hindi. Walang milyon. Pangalawa, bago po mangyari yung YouTube na ginawa ko kay Mahal, hindi ko alam, meron pala siya. So ginawa ko, YouTube niya, kinausap, alam mo ba yung password nito? Hindi daw niya alam. Hindi niya alam kung sino gumawa. So yun, nag-go po ako. Nag-go po ako. Ito hindi ko sinasabi dahil may ganito o kung ano man. Ito sinasabi ko dahil ito yung totoo. Palagi ka kasing pinagbibintangan, no? Maraming mga nag-buzzer tungkol doon sa kita ni Mahal, ganun ba yun? Bakit ka naiyak? Sandali daw. Alam natin kasi marami pong pinagdaanan itong si Migs, pero nakita niyo naman yung kanyang pagtulong sa kapwa, hindi pa rin natitigil. Kahit maraming tumitira sa kanya, gano'n naman talaga dito sa Pilipinas, no? Ibig tulungan natin umangat ang ating kapwa, binababa natin. So naranasan po ito ni Migs. Kilala ko po yung mga ginagawa niya na mabubuti sa mga tao, ng mga vlog niya. So kaya mo na bang ipagpatuloy? Sige, sabihin natin sa mga... Hindi, ganito na lang. Kasi minsan mga bagay talaga na ayokong i-expose yung sarili ko na hindi ko alam paano ko sabihin. Kaya minsan ayoko ng pag-usapan kasi. Siguro ito yung pagkakataon mo para hindi, sabihin kasi mo yung parang gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Kahit anong kabutihan na gawin mo kahit walang camera. Ako, okay naman po sa akin eh. Tinatanggap ko yan kasi ang sa akin, as long as masaya ka sa ginagawa mo, totoo ka sa pinapakita mo sa kapwa mo, totoo ka yung pagtulong mo, basta totoo ka sa lahat ng ginagawa mo. Kasi ang makikinabang niyan, ikaw eh. Kung hindi mo nagagawa ng tama at hindi mo
gusto yung ginagawa mo, bakit mo pa pinagpapatuloy? Bakit ka nag-grow? Mag-grow ka ba kung hindi mo ginagawa ng tama yung ginagawa mo? Kasi sa akin, nagbabase ako sa kung ano ang gusto kong gawin, yun yung ginagawa ko. Hindi ko pinapakita sa tao, kailangan magustuhan nila ako. Ito, bibidyohin ko. Kailangan gagawin ko to para magustuhan ako ng tao. Hindi po. Hindi ako ganong klaseng tao. Basta lahat ng ginagawa ko, pinapakita ko. Importante kasi ang pamilya. Importante ang tao, ang bawat isa. Siguro sa iba dyan nakaka-relate kung paano tayo mabuhay. Kung paano mabuhay ng wala. Yung mga mahihirap dyan. Paano tayo? Diba? Nagtatrabaho tayo. Para saan? Para umasenso. So ako, nagiging way ako. Kumbaga parang gusto ko yung tao na matulungan ko dumating sa point na umangat din. Gaya ng sinasabi ko, ang pag-angat ng isang tao, ang pagiging asensado ng tao ay nasa sa kanya. Pinanganak siyang mahirap, hindi yung magiging batayan para ikaw ay hindi yung mamambalang araw. Kung ikaw magtsatsaga, maging masipag at may goal ka sa sarili mo, may goal ka sa buhay mo, subukan mong abutin yung pangarap mo na yon. Maaabot yun. Walang imposible kahit anong obstacle pa ang dumating dyan. Gaya ko po, sample ko, kahit anong sabihin ng mga tao dyan na masasakit na salita dyan, kahit nadamay pa buong pamilya ko, hindi yung naging hadlang para sa sarili ko, para abutin yung pangarap ko. At gaya nyo, Doc, na-appreciate nyo yung ginagawa ko. Thank you po sa Philippine Golden Eagle Award na binigay ninyo. Kasi kayo po, na-appreciate ako eh. Na-appreciate ako ng ibang tao. Siguro sa mga tao na nakakapagbigay tayo ng inspirasyon. At yung mga tao na patuloy na sumusuporta at naniniwala, doon ako nagpapasalamat. Sobrang salamat. At sa inyo po, sobrang salamat din. Kasi bibihira naman po ang magka-award ng ganito eh. Thank you so much, Doc, dahil isa yun sa nagpapatibay sa akin. Sa totoo lang, isa sa mga hinahangaan ko, maraming mga vloggers, maraming mga social media influencer na yung iba ninonominate ng mga fans. Pero ang pinili kasi namin talaga ay ikaw. Nung napanood ko po kasi, yung isang birthday celebration mo na, I guess during pandemic din yun eh, parang yung medyo lumuwag na yung pandemic, na nagpa-concert ka sa may Green Hills ba yun na nagulat ako doon sa resort na ang daming mga fans na parang kang superstar. Alam mo yun, parang kang si Nora Honor. Sabi ko, sino ba po si Migs Molino? So nagkaroon ako ng interest, alamin, ano ka ba? Ngayon natutunan ko na, nalaman ko tuloy. Kaya ka mahal na mahal ng mga fans mo dahil una, totoong tao ka. Totoong pagmamahal, hindi lang nagbablog ka para kumita sa sarili mo. Ang nakita naman talaga namin, kaya deserving ka talaga mabigyan ng award is alam ko na yung effort mo, binabalik mo rin yung nakamtan mo ngayon, nakamit mo, binabalik mo rin sa mga taong walang-wala. Yes po, Doc. Totoo yan. Nakakahanga. At salamat din po kasi may mga nasa likod din po tayo, mga OFW, mga sponsor po natin dyan, na sila yung nag-giveaway. Yung mga nanonood sa atin sa channel natin, sila din po yung nag-giveaway para magtuloy-tuloy itong mga ginagawa natin. Speaking po dun sa mga tao po na yun, sobra po silang very supportive po sa ating mga ginagawa. Na-amaze ako dun sa dami ng tao. And then, alam ko nung nagpa-award ako sa iyo doon sa Davao, sinundan ka ng marami. Sabi, ano tong mga taong ito? Anong meron? Yung pala, dahil mahal na mahal ka nila, dahil totoong tao ka. At kailangan natin ng mga ganun. No? Ngayon, yun po, maging inspirasyon kasi tayo eh. Yes, Bilang isang influencer, maganda kasi makita ng mga tao, ng mga viewers mo, na maganda yung nakikita channel. Kahit sabihin na natin na nakaka-board o ano pa man, ang maganda doon, na ipakita natin yung kabutihan natin, na yung mga manunood, kahit mga bata dyan, mapanood ka man, in the near future, na tayo yung maging way nila na balang araw gusto ko makatulong din. Alam niyo ba, Doc, pangarap ko to makatulong sa mga tao na to. At sobra din ako nagpapasalamat sa lahat ng mga naging kasama ko. Na makatulong, ngayon natutupad mo na. Yes po. At noon po, hindi ko sinasabi ito ha. Kasi noon, nag-i-start pa ako, nag-aaral ako niyan, hindi ho ako pala video dati. Nagbibigay na ho ako, yung naiipon ko mga allowance, nag-i-start na ako ng mga ganun-ganun. Kasi makikita mo sa tao, parang ilagay mo yung sarili mo doon, na parang ang hirap ng buhay ng tao, samantalang ikaw nakakakain ka, nakakapag-aral ka. Yung mga bata, nakakapag-aral ba yan? Parang iniisip ko lang po yung mga ganun. Kumbaga ako nilalagay ko yung sarili ko sa isang sitwasyon na kung ano yung makakabuti sa ating kapwa. At the same time, doon ka masaya eh. Doon ako masaya eh.
wala makakapigil sa kasiyahan ko. Tama naman. Opo. Napakaganda naman ng story ng life mo. Bukod sa malaking inspiration ka sa maraming tao na nakikita naman talaga namin na grabe ang pagmamahal sa iyo, hindi matutumbasan. Lalo na sa mga mahihirap, na maging totoo lang talagang ang pagtulong, no? Walang pagkukunyari. So, ang pagtulong sa yung kahirapan pala talaga, hindi rin hadlang yan para makamtan ang tagumpay. Kasi yung kwento mo pa lang, no? Salamat sa iyong mga magulang na nagpursige na kayo ay mapatapos. Kahit mahirap, construction worker, nagtitinda sa di ba? Pero at least binabalik mo rin sa kanila yung honor. And then ikaw ngayon ay naging matagumpay. So, napakaganda lang yung kwento. Yes po, nasa tao, Dok. Yes. Nasa sa tao. Kung tamad ka, walang asenso, walang mangyayari. Kung masipag ka, malay natin. Tama. Hindi mo alam, bigla-bigla yung swerte na bibigay sa iyo ni Lord. Pero napaka-importante, Dok, huwag kang mawawala ng pananampalataya sa taas. Amen. Yun yung sinasabi ko. Yes. As long as na ano man ang mangyari sa buhay mo, lahat ng to, isipin natin galing kay Lord. At saka yung ginagawa mo na kahit secret or hayag man yan, si Lord nakikita na yung ginagawa mo. Yes po, So, kung yung nagre-reward sa'yo. Kaya that's why you're blessed. ganun din naman si Lord eh. Di ba? Si Jesus, gumagawa din niya ng kabutihan. Hindi man nakikita, pero alam natin sa book niya, di ba? Gumagawa siya, pupunta siya kung saan-saan, tumutulong, pero ang dami din na nag-iisip sa kanya ng masama. Gumagawa siya ng mabuti, pero iniisip ng iba siya masama. So parang nagiging inspirasyon ko din si Jesus na kahit anong gawin mo, sige lang, diretso ka lang. Kasi balang araw, Dok, lahat ng meron tayo, sarili ko lang, Dok, lahat naman tayo, balang araw, yung suot mo, kung ano man yan, meron ka kayamanan, hindi mo madadala eh. Ang makikinabang lang yung mga naiiwan eh. Sa taas ba, madadala mo yan? Mag-iwan ka ng kayamanan dito sa baba para pag-akyat mo sa taas, dala-dala mo pa rin yung kayamanan na yun. Amen! Thank you so much din at sa lahat ng mga tao. Nakaka-inspire ang buhay mo. At alam ko ang mga ka-idol natin, mga kababayan natin na inspire sa buhay. Ngayon, mas nakilala nyo ng malalim si Migs Molino kung sino siya. Maraming naiinggit, maraming naninira, pero tingnan nyo naman, maaliwalas ang mukha, masaya, kasi masaya yung ginagawa, at totoong tao po si Migs Molino. Ako, nagpapatunay po na si Migs talaga ay merong totoong pagmamahal, lalo na sa mga mahihirap. Okay? Yes. Thank you and salamat. Thank you so much po. God bless po sa lahat. Thank you, Migs, sa time mo. Thank you so much for your inspiration. Good story from real people. At malay mo, ikaw na ang next in our spotlight with me, Doc Lito. Maraming salamat.